Magandang araw. Ako po si Mark Lester Iraga. Ito po ang aking daily devotion. Ano ang purpose ng prayer maliban sa humingi sa Diyos? Tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Luke chapter 22 verse 42. Ang sabi po ay, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Kapag narinig natin ang salitang prayer, kadalasan ang unang papasok sa isip natin ay paghingi. Humihingi tayo ng guidance, blessings, provisions, kalakasan at kung ano-ano pa. Hindi ito masama dahil isa sa mga purpose ng panalangin ay ang paglapit natin sa Diyos para ilapit ang ating mga pangailangan. Pero ito lang ba nga ba ang purpose ng panalangin? Bigyan natin ng example. Jesus sa Luke chapter 22 verse 42. Siya na mismo ang anak ng Diyos at nasa matinding paghihirap na maghihirap na siya sa Garden of Gethsemane. Humingi siya na sa Ama ko, pwede alisin yung cup of suffering. Pero ang ending ng kanyang panalangin, not my will, but thy be done. Sa halip na igit ang gusto niya ay mas pinili niyang ipaubaya ang lahat para sa Ama. Ang lahat para sa Ama. First teaching is prayer is aligning our hearts with God's will. Minsan, iisip natin na ang panalangin ay paraan para baguhin ang isip ng Diyos. Pero ang totoo, prayer is often God's way of changing us. Through prayer, pinapakita niya kung saan tayo dapat magbago sa ugali, sa pananaw, sa priorities. Kapag consistent tayo sa prayer, unti-unti natin naiintindihan na hindi lang pala ito tungkol sa kung ano ang gusto natin, ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Ang second teaching is, prayer is enjoying God's presence. Hindi dapat tayo lumalapit ng prayer kapag may kailangan tayo, kasi ang pinagdang panalangin ay intimate. It's enjoying the presence of the one who created you, loves you, and knows you better than anyone. Katulad ng isang relasyon, hindi mo lang naman kinakausap ang isang tao kapag may kailangan ka. Ganon din dapat kay Lord. Ang last teaching is prayer is God's means of glorifying Himself. Pag nananalangin tayo, ina-acknowledge natin na hindi tayo ang may control sa lahat. Si Lord ang may hawak ng lahat. Kaya every answered prayer, every miracle, every peace that surpasses understanding, lahat yun ay para sa glory niya. At kahit hindi agad sinasagot ang prayers natin na the way we want, si Lord pa rin ang nag-glorify. Kasi pinili rin natin siyang sambahin at paniwalaan